It was finally confirmed si Paulo Tantoco died of drug overdose, cocaine overdose. Kasama ng ating First Lady, si Paulo Tantoco, when he died. Now, explain that to the people. At nakikita nyo na ngayon, nagko-collapse na ang kanyang kaharian. The solid north is no longer solid. Si Chavit Singson has already declared that he is distancing himself from the Marcoses and has thrown his support to the camp of Sara Duterte. Kung titingnan nyo ang kasaysayan, ang nangyari kay Erap ng 2000, ganito rin, the same figure, Chavit Singson, humiwalay din kay Erap Estrada. At ang resulta, si Erap was eventually impeached. Tignan nyo kung sino yung mga characters involved dito. It was Atong Ang, Chavit Singson. And now, we see history being repeated again. Halos lahat po ng mga nanunood sa social media, alam na ito, but Malacanang has been silent about it or completely denied bago po mangyari na naaresto si President Digong. Ay meron na mga bali-balita na eto ngang ating First Lady ay kasama nitong si Paulo Tantoco. Sa aking opinion, ang nangyari kay Duterte is a information trade-off. Gusto nilang balutan ng mas maingay na kontrobersiya ang kontrobersiyang kinasangkutan ng First Lady. Kaya interesado lamang sila ay gamutin ang mga kapalpakan na nagaganap dito sa loob ng Malacanang. This is a serious scandal na kinasasangkutan ng Malacanang. But look at how the mainstream media is addressing this. Pasulput-sulput lang ang kanilang mga report tungkol dito, at marami sa kanila kunyari ire-report yung kamatayan ni Tantoco, pero makikita mo mas marami yung mga features nila o yung minutes that they share doon sa mga depensa tungkol sa pagkamatay ni Tantoco and how Malacanang is trying to distance itself from this controversy. But ang administrasyon na ito ay naging master, at yun lang ang nakafocus lamang sila doon sa mga spins, sa mga twist, sa mga distractions. It's all about tactics. There's no strategy about the economy, about us getting through itong mga mahihirap na panahon ng buhay. And it's all about curing yung mga kapalpakan na nagaganap sa kanila. Nung nakatingin tayo ngayon sa Taal, kaysa doon sa kung ano ang nangyayari sa Amerika. Kita nyo, biglang siniswitch nila ngayon. Yung mga pulis daw na involved dito ay sila rin yung mga involved sa drug war. Okay, magtaka. Eventually, biglang ang maging kwento nito, si Rodrigo Duterte na may pakana ng pagkakadukot, pagkakapatay doon sa mga missing sa Bungero. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. Over the past few days, ang dami pong nangyari sa Pilipinas at umuugong at lumalagablab ang balita, ang internet tungkol sa mga sunod-sunod na pangyayari, yung pagbaliktad ng mga testigo ni Risa Hontiveros, yung mga sabungero, and then, boom! It was finally confirmed si Paulo Tantoco died of drug overdose, cocaine overdose. Hindi na po ito bagong balita na ito. Halos lahat po ng mga nanunood sa social media, alam na ito, but Malacanang has been silent about it or completely denied everything about it, and even denied the participation of the First Lady regarding this. At ngayon, nagiging malinaw sa lahat kung ano ang nangyari sa pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Bago po mangyari na naaresto si President Digong, ay meron na mga bali-balita na eto ngang ating former First Lady ay kasama nitong si Paulo Tantoco na nagmamay-ari ng Rustans, at ang kanyang asawa na si Dina Arroyo Tantoco is the Deputy Social Secretary ng Malacanang. So they are the ones in charge of
preparing the schedule for the President and the First Lady. At kasama sila sa naghanda, nagprepara ng itong event na ito sa Amerika, sa Beverly Hills, na kung saan andoon ang First Lady kasama si Paulo Tantoco. And he died of drug overdose. What a scandal it is. And many are of the opinion, at ito rin ang paniwala ng Vice Presidente at marami pang mga tao, kasama na po ako, sa aking opinion, ang nangyari kay Duterte is a information trade-off. Gusto nilang balutan ng mas maingay na kontrobersiya ang kontrobersiyang kinasangkutan ng First Lady. Kaya kinailangan nila na dali-dali ay biglaang arestuhin si Rodrigo Duterte para pagtakpan ang balita. Ang administrasyon na ito ay naging master, at yun lang ang nakafocus lamang sila doon sa mga spins, sa mga twist, sa mga distractions. It's all about tactics. There's no strategy about the economy, about us getting through itong mga mahihirap na panahon ng buhay. And it's all about curing yung mga kapalpakan na nagaganap sa kanila. Nung bigla pong sumulpot itong investigasyon sa mga sabungero, I knew something was up. There is really something that doesn't add up here. I'm pretty sure na meron talagang mga nawalang mga sabungero, inimbestigahan naman ito sa Senado. I'm pretty sure someone big is involved in this. Pero the way that this administration is handling this investigation ay mukhang hindi naman talaga sila seryoso na masolve itong mga kaso ng mga sabungero. At it appears that this is another cover-up. Parang dinidistract lang tayo. Ine-entertain lang nila ang mga Pilipino para ang atensyon natin ma-focus sa malayo. Nakatingin tayo ngayon sa Taal kaysa doon sa kung ano ang nangyayari sa Amerika. At ngayon, biglang may mga nakuha ng mga buto. Would you imagine? At nung iniahon yung mga sako, wow! Bago yung mga sako. Ano ba yan? Sabi ko nga sa inyo yung mga kwento na kung magsisinungaling ka din lang, lapit-lapitan mo na sa katotohanan. Ito po, I'm sure na kailangan talaga ng hustisya para dito sa mga sabungero na ito. I couldn't care less about Atong Ang. He has been a permanent fixture of gambling in the Philippines. If he has a liability in this, di managot ka. At kung sino pa man yung mga kasama nyo. But the way that this administration is trying to twist the plot, nakikita nyo, biglang siniswitch nila ngayon. Yung mga pulis daw na involved dito, ay sila rin yung mga involved sa drug war. Okay, magtaka. Eventually, biglang ang maging kwento nito, si Rodrigo Duterte na may pakana ng pagkakapatay doon sa mga missing sabungero. And this is how terrible this administration is handling all of these things. Kasi ang mangyayari nito, imbis na makakuha ng tamang hustisya yung pamilya ng mga namatay na sabungero, lalong lalabo ito at mawawalan ng saysayang investigasyon sa kada drama na ginagawa ng administrasyon na ito. And this is so bad for the country already. At walang ginagawa ang ating administrasyon to correct all the problems of the Republic at this time. At ang interesado lamang sila ay gamutin ang mga kapalpakan na nagaganap dito sa loob ng Malacanang. This is a serious scandal na kinasasangkutan ng Malacanang. But look at how the mainstream media is addressing this. Pasulput-sulput lang ang kanilang mga report tungkol dito, at marami sa kanila kunyari ire-report yung kamatayan ni Tantoco, pero makikita mo mas marami yung mga features nila o yung minutes that they share doon sa mga depensa tungkol sa pagkamatay ni Tantoco and how Malacanang is trying to distance itself from this controversy. But there is no way you can distance yourself from this. Kasama ng ating First Lady si Paulo Tantoco when he died. Now, explain that to the people. At na naging kapalit ng balita na yan,
Ito nga, si Rodrigo Duterte. And it appears that all of this, from the very start, kaya sinasabi ko sa inyo, pati itong impeachment na to, lahat ito ay sarsuela lang upang pagtakpan ang mas malalaking kapalpakan ng pamahalaan na meron tayo sa kasalukuyan. This is going really bad for the Philippines, but this is getting even worse for the Marcoses. Sinabi ko na noon that after the election, it appears that we are now going to have a lame duck president at this early onset. Napakaaga. At nakikita nyo na ngayon, nagko-collapse na ang kanyang kaharian. The solid north is no longer solid. Si Chavit Singson has already declared that he is distancing himself from the Marcoses and has thrown his support to the camp of Sara Duterte. Kung titingnan nyo ang kasaysayan, ang nangyari kay ERAP ng 2000, ganito rin, the same figure, Chavit Singson, humiwalay din kay ERAP Estrada. At ang resulta, si ERAP was eventually impeached. And then, although hindi natuloy yung impeachment sa Senado because of EDSA 2, tignan nyo kung sino yung mga characters involved dito. It was Atong Ang, Chavit Singson. And now, we see history being repeated again. The name of Atong Ang, although on a different light, is still part of the news. My goodness, what is happening to our republic? Pero tayo pong lahat, we must continue to be vigilant, we must continue to participate, sapagkat marami pang mga pagbabaluktot ng mga katotohanan na gagawin ang ating pamahalaan upang pagtakpan ang mga kapalpakan nila sa sitwasyon na ito. That's why in our engagement, let us continue to review, let us continue to study, let us continue to engage, at mag-aral tayong lagi sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.